Hello guys! For today's video, mag-ag-aaralan po natin ang PropEd. Kayo na lang po namin ito pinag-aralan online kay Sir Prince, okay? So, ito yung mga na-lecture ko. Na-i-vlog. Huwag mo na-i-vlog. Naiinap po ako sa Naiinip na po. Okay. Our first lesson. I-start ko ba dun sa simula? Ikaw. Okay, papasadahan ko na lang po. So, meron tayong tinatawag na Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy. Under ng Bloom's taxonomy, meron tayong level 6. So, pinakamababa, level 1 knowledge. So, remembering, recalling. Alalahanin mo lang yung mga pag-aralan mo natin. Level 2, comprehension. So, pagkatapos mo alalahanin, understanding. Ano ba yun? Yan, iintindihin mo na kung ano yun. Ano ba yun? Level 3. So, yung mga knowledge na naalala mo at saka na-understand mo is i-a-apply mo na application level 3. So, sabi ni Sir Prince kanina, yung knowledge at comprehension, ano yan, mababa lang yan. Kumbaga sa, ganyan lang yun. Ganyan. Kasi ngayon, simula sa application, papataas na tayo. Sa application niya, transferring of knowledge, gagamitin mo na. Level 4 analysis. Ito na, breaking down. From the word breaking down, breaking. So, from general to specific. In general, pag-ihiwa-hiwalayin mo yan para maging specific ka. For example, Pilipinas ay bansa. Pilipinas, so, general tayo. Para maging specific siya, so, ano yung mga bansa at sa loob ng Pilipinas? So, bansa. Ano yung mga lugar sa bansang Pilipinas? So, meron tayong Manila, Aurora, Baguio, Cebu. So, yan, in-specific na natin. So, level 4 is synthesis. So, yung synthesis naman, kabaliktaran ng analyzing. So, from specific to general. So, baliktarin naman natin. So, yung Baler, Aurora, Manila, Baguio. Lahat ng lugar na yan ay makikita sa Pilipinas. So, yun na natin general yung mga specific. So, number 6 or level 6R, last level na is evaluation. On the word evaluation, i-evaluate mo na lahat ng knowledge mo, lahat ng comprehension, application, lahat na yung level 5 ay pagsasamasamahin mo na. Kaya naging pinakamataas ang evaluation kasi i-judge mo na yung simula sa level 1 at level 5. Doon ka na mag-evaluate. I-judge mo na kung tama ba yung mga nasa level 1 to 5. Yun lang. Ano yung mga ko'y test? Okay. Danica. Example lang, alamin mo lang kung anong level mo sila. Si Danica ay mayroong assignment. Assignment siya. So, ang assignment niya ay ano-ano yung mga bansang makikita sa mga Southeast Asia. So, ano yung ginawa niya dun? Sa assignment, ano yung gagawin niya sa assignment niya? Ang assignment niya, alamin yung mga bansa makikita sa Southeast Asia. Sa Southeast Asia, mga bansa, Isusulat niya, assignment niya, isulat ang mga bansang makikita sa Southeast Asia. Maybe knowledge. Yun, kasi di ba lang yung sagot mo? Knowledge. Bakit nga? Ganun na lang. Dapat na lang. Ayun, ang galing. Ang next, okay, ito naman. Number 2. Sa ating drill. drill. So, sinabi ng guro sa kanya mga pag-aaral, bawat grupo, so nagkaroon sila ng group activity. Ang gagawin daw ng bawat grupo, sila daw yung mag-i-score dun sa mga ginawa ng kanilang mga kaklase. So, ano yung ginawa niya mga estudyante? Anong level? Ano yung level na yun?
Okay, ano yan? Sabihin mo. Evaluation. Bakit? Kasi, in-evaluate na yung kawan. Klase niya. Para kang elementary. Okay, tama. Evaluation. Okay na yan. Isa pa. Okay, sige. So, nalaman ni okay, si Mariel, si Dominic, si Danica ay magkakapatid. Ang kanilang mga magulang ay sina Martes at Daniel. Kung kaya't sila ay magkakapatid. Ano yun? Anong level yun ng Bloom's taxonomy? Ano yun? Syntax? Synthesis. Haba, bakit? Specific. Haba, paano siya naging specific? Kailangan natin. Makainip na yun dito. Ayusin mo, tatagal yung video, mahubos yung storage. Sinabi mo. Sige, bahala ka na dyan. Okay na. So, Isa pa. Sabi mo ang pinaka-foundation. Ano yung pinaka-foundation? ano yun? Knowledge. Okay. Sinabi mo na huwag na. Ano sige next Okay na yun. So, tapos tayo sa Bloom's taxonomy. So, meron naman, yung Bloom's taxonomy, meron siyang revised version. So, itong revised version ng Bloom's taxonomy, ang gumawa na ay si Anderson at si Krathwohl. Sino ang nag-revise ng Bloom's taxonomy? Anderson and Krathwohl. Ayusin mo, makainip na. Anderson at Krathwohl. So, ang mnemonics natin dun ay Ru, Apanek. Ru, Apanek. Ru, Apanek. Apanek. So, ano yung R? R, remembering. U, understanding. Up, application. An, analyzing. N, creating. E, Evaluating. E, creating. ano tinatama? E, creating. R, remembering. U, understanding. Up, application. An, analysis. E, evaluation. C, creating. So, ano yung napansin mo dun sa tatlong yun? Sa anim na yun, ano yung pagbabago na ginawa nila? Para po sa akin, yung dalawa, ayun lang din. Remember. At yung una na knowledge. Yung isa naman, understanding. At comprehension. Dali na. Tapos, yung tatlo. Ikaw na. Okay, so, ano lang yan? Pareho lang yan ng Bloom's taxonomy. Iniba niya lang yung iba, pinalitan niya lang ng synonyms. Yun. So, kanina, di ba, yung level 1 knowledge. Tapos yung level 1 naman sa revised is understanding, remembering. So, ngayon, ang ginawa lang dyan sa revised is pinagbaliktad lang yung evaluating at saka yung analyzing. Yung evaluating at saka yung creating or synthesizing. Sabi kasi ni Anderson at saka ni Krathwohl, mas mataas daw yung creating. Kasi nagke-create ka na dyan. So, ano ba yung creating or yung synthesizing? Diba ang meaning ng synthesizing natin kanina sa Bloom's taxonomy is specific to general. So, pagkakalap ng mga specific na information, tapos nagawin natin general. So, ang ano dun nila Anderson is nagke-create ka. Kaya naman mas mababa ang evaluation sa creating. Kasi yung evaluation doon, nag-evaluate ka lang, nag-i-score ka lang. Gina-judge mo lang, wala kang ginagawa kundi man-judge lang. So, judger ka. So, yun. So, ganun pa rin yung remembering. Sa revised version, ganun pa rin yung remembering. Alalahanin mo yung mga knowledge mo dati. Ang understanding. So, understanding, gagawin mo lang,
understanding ng mga knowledge na inalala mo. Tapos applying, ganun pa rin. So, gagamitin mo na, i-apply mo na yung mga knowledge mo na nagkaroon ka ng understanding. Tapos number 4, yun pa rin, analyzing. So, general to specific. Tapos, yun na nga, yung 5 na yung evaluating, naging level 5 na yung evaluating kasi. So, yun, nag-score ka lang daw kasi. So, yun naman, number 6, yun na, nag-create ka specific to general. So, yun lang yung sa revised version. Pinagpalit lang ang evaluating at synthesizing or creating. Ang tanong mo ulit ako. Pareho lang yan, huwag na. Ganun lang din yung pinagbaliktad lang yan. Tanongin mo nga rin ako para lalaki ka natututo. Okay, so, isa lang example lang. So, nalaman ni Danica na ang paggawa ng cake ay kinakailangan ng flour, egg. So, yun, nalaman niya yung mga ingredients sa paggawa ng cake. Kaya, ang nalaman niya na is, kinabukasan, gumawa na siya ng cake gamit yung mga ingredients. Ano yun? Anong level yun ng Bloom's taxonomy or ng revised version? Anong level? Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, or creating. Kinabukasan, naggawa na siya. Doon ka mag-base sa may revised. Di ba may pinalitan niya ng mga term? Doon ka mag-base. Yun na, nalaman niya na Nalaman ni Danica yung mga ingredients. Tapos kinabukasan, gumawa na siya ng cake gamit yung mga ingredients. Yun naman yung creating. Yung analyzing. Huwag mo ako tanongin, sumagot ka. Analyzing. Gumawa na nga siya ay. Anong ginawa niya? Gumawa siya ng cake, edi in-apply niya. Inalaman niya. Nalaman mo yung ingredients. Tapos kinabukasan, gumawa ka na ng cake, edi in-apply mo. Kala ko So, ang term na ginamit dun sa revised version is applying. So, doon sa may Bloom's kasi application, sa revised, applying. Next na tayo. wala akong natutunan dito. Pareho lang naman yun. Pareho lang yun. Ang nangyari nga lang sa revised, pinagbaliktad lang yung evaluating at saka Hindi, tanongin mo ulit ako. Okay. So, example number 2. So, si Mars is nakikinig siya sa teacher niya tungkol sa lesson nila na ano ba example natin, lesson nila na sewing or pagtatahi ng punda. So, doon, ang topic nila is yung mga parts, ang mga material sa pagtatahi. So, nung una kasi, ang mga parts ng mga pagtatahi, ano ba mga parts ng pagtatahi? Needle, mga sinulid, pwede rin gamit ng sewing machine. So, yun. So, dati, di niya alam kung ano yung gamit nung karayom. So, di niya alam yung dati gamit ng karayom. Tapos, pagkatapos ng lesson nila, so, yun, alam na niya kung paano gamitin. So, yun. Anong nangyari? Nagkaroon siya ng anong level ng revised version ng Bloom's taxonomy? Analyzing. Siguro naman, ang example. Nung una, hindi niya alam kung ano para sa niyang karayom. Tapos, pagkatapos na ituro ng teacher niya, so,
alam niya na kung paano gamitin. Anong nangyari? Ano? Yung pangalawa, understanding. Yes, understanding. Kasi naintindihan niya na. Remembering, understanding, application, Applying. analyzing, evaluating, creating, or synthesizing. Ito naman. Okay na tayo. Okay. Knowledge, comprehension, application, Analysis. synthesis, Evaluation. Okay na. Sundan na natin. So, next na assessment naman. So, sa assessment, meron tayong tinatawag na assessment for learning, assessment of learning, and assessment as learning. So, meron tatlong uri ng assessment. So, yung una is assessment for learning. Kapag sinabing assessment for learning is para sa kaalaman or para sa learning ng mga estudyante. So, ginagawa ang assessment for learning before and during instruction or bago at habang nagtuturo. Bakit? Para saan? Para ma-enhance or ma-improve ang learning ng mga bata. Example ng assessment for learning is diagnostic exam. So, ano ba yung diagnostic exam? So, kagaya ng bago tayo turuan ng mga prof ang mga taga-turo dun sa CBRS, nagpa-diagnostic exam muna sila para malaman nila kung ano yung mga alam na nating lesson at yung mga hindi pa natin alam. So, yun. Evaluate nila kung yung learning ng mga reviewee. Nagigets? So, example pa dyan is quiz. So, kailan ba nagbibigay ng quiz ang teacher? Before, during, or after? During. So, ginagawa yung quiz during ng pagtuturo para malaman kung may natutunan ba dun sa first part ng tinuturo. So, yun, hindi siya ginagawa ng before or ng after instruction. Yun. Sandaan mo dyan, for learning. Sino ba yung nire-represent ng learning? Yung mga bata. For learning. Para sa mga bata. Number 2 is assessment of learning. So, from the word of ng mga assessment of learning naman is ginagawa yan after instruction para i-evaluate yung mga natutunan ng mga estudyante. So, yan na. Example yan, group activity, demonstration. Kumbaga, ang tinuro is, ang lesson ay paano yung tungkol sa debate, sa pagdidebate. So, kung paano yung maayos or magandang pagdidebate, pakikipagdebate. So, ang naging assessment of learning dyan is, so, nagkaroon ng group 1, group 2, tapos nag-debate sila. Tapos, yun, nakita ng teacher kung kung na-apply ba ng mga estudyante yung mga kailangan para sa mabuting pagdebate. So, yun, assessment of learning. Sa panghalimbawa dyan is yung quarterly assessment or yung mga exam kada end ng first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Yun. Para malaman nila kung natuto ba yung estudyante doon sa first grading o sa first part. Yun. Okay na? Assessment of learning. Ini-evaluate kung may natutunan ba yung estudyante. So, after ng instruction, tapos na. Kayo na yung of learning before and during. Yung for learning naman is after instruction. Number 3, assessment as learning naman. So, yan, wala lang kinalaman dyan yung mga teacher. So, ang involved na lang dyan is yung mga estudyante. So from the word as learning, di ba? Ang nare-represent nga ng learning is yung mga estudyante. So,
So, as learning bilang estudyante. So, sa assessment as learning, ikaw na yung estudyante na yung bahalang mag-evaluate ng sarili niya kung natuto ba siya, kung may nalaman ba siya, may natandaan ba siya sa lesson. So, yun, ganun lang. Okay na? Ito na. So, next is validity. Ay, ito. Okay na ako dito. Okay na sa validity na reliability. Dito na tayo? Dito na. Criterion testing. So, next naman is criterion testing. So, yung criterion reference testing. So, ginagamit yan sa parang pag-i-score, pagbibigay nga ng score. Basta tatandaan lang sa criterion reference testing is standard. Merong binibigay na standard, merong criteria or merong target. For the students to be passed, it should be dependent to these three. So, para yun. Ang tanong sa criterion reference testing is, did the students meet the standards given? Kung na-meet daw ba nila yung standard na ibinigay. So, example dyan is, yung ang bibigyan lang daw ng ayuda is yung mga nagibaang bahay. Yung mga nagibalang ang bahay. So, ang standard na ibinigay is yung mga nagiba. So, kaya naging criterion reference testing. So, next naman is norm reference testing. So, ito naman, bibigyan ka ng score based sa mga klase, base sa iba. Kumbaga, walang criteria, wala ng standard. So, base na lang yun sa mga kasama mo or sa mga classmate mo. So, the result is dependent to the others, not based to the given standard. So, di ba kanina, sa criterion standard reference, sa criterion reference testing is, ang binigay na standard sa pagbibigay ng ayuda is yung mga nagibada ang daw ang bahay. Dito naman sa norm reference testing, para maging norm reference testing yun is, lahat ay bibigyan ng ayuda. So, lahat ng nasalanta ng bagyo bibigyan ng ayuda. So, yun. Walang yung kapitbahay mo nasalanta tapos ikaw di. So, walang standard, ha? Iba na lang, magulo ata yun. So, example natin sa norm reference testing is, nanalo si Danica sa singing contest. Siya yung nag-number 1 sa singing contest. Kasi siya yung pinaka-magaling. Yung iba is, medyo magaling din naman, pero Danica ang pinaka-magaling. So, ngayon, nagigets mo lang? So, ngayon, sino mas mataas? Criterion reference testing or norm reference testing? Criterion, tama. Criterion reference testing. Kasi sa pag-i-score, mas inuuna yung pagbibigay ng standard. Bago ka bigyan ng score base sa score ng iba. Halimbawa, diba kanina nga si Danica, nanalo siya kasi siya yung pinakamagaling sa lahat. Kahit na magaling din naman yung iba, pero siya yung pinakamagaling. So, bago sila binigyan ng score kung sino yung pinakamagaling is, meron muna silang binigay na standard or tinatawag natin na mga yung pagsasayang contest. Criteria for judging. So, doon nila binis, kaya naging mas magaling si Danica sa lahat. So, basta yun. Mas mataas ang criterion kaysa sa norm. Okay na. So, measure of relative position naman. Sa measure of relative position, ito naman yung ginagamit or type of norm reference testing. So, under pa rin siya ng norm reference test. Itong measure of relative position. So, dito sa measure of relative position, ang inaalam naman natin dito is kung anong position mo. Basta dito under sa measure of relative position, mayroong may apat. Una is percentile, decile, quartile, at saka is
stay nice, stay nice. So, yung sa percentile, ang ginagawa dyan, meron yung mga computation, may computation tayo dito sa lahat. Dito sa percentile, yung total ay i-divide mo sa 100. Kumbaga, lahat ng nag-exam ay 100. For example, lahat ng nag-exam na estudyante is 1,000. So, para malaman mo 1,000, para malaman mo yung top mo, yan, percentile. So, yan, di-divide natin yung 100 sa total ng nag-exam. For example, 1,000 yung nag-exam. So, yung 1,000 divided by 100 is equals to 10. So, yan yung 10. Yung top 100 to 10, tinatawag natin sila na P99 or percentile 99. Bakit 99 lang, hindi 100? Kasi, wala namang hindi mo nang pwedeng perfect yun. Basta dapat 99 lang, percentile 99. Yun yung pinakamataas, walang 100. So, sabi mo na top 5 ka sa lahat ng nag-exam sa 1,000, nalaman mo na 55 ka. So, para malaman mo kung anong percentile ka, yun nga, i-divide mo. So, 1,000 nga kayo, tapos dinivide sa 100. So, yung top 100 to 10 is P99. So, dahil top 5 ka, under ka ng P99. Tapos, yun yung yun yung top 1 to 10, yun lang yung P99. Kapag yung top 11 to 20 na, P98 na yun. Sunod-sunod lang. Kasi nga, di ba, yung 1,000 dinivide sa 100, 10. So, yung top 1 to 10, sila yung P99. Kapag naman mababa sa 10, so ano ba yung mababa sa 10? 11. 11. O, yung rank 11 hanggang rank 20, P98 yun. Kumbaga, 10-10 lang. Kada 10, kumbaga, first 10, yung top 10, sila yung P99. So, yung second 10, which is 11 to 20, yun na yung P98. Tapos, yung 21 to 30, P97. Ganun lang. Ay na. Ganun lang. Kumbaga naman, 500 kayong nag-exam. Tapos, yung 500, i-divide mo sa 100. So, 5. So, yung top 1 to 5, sila yung P99. Yung top 6 to 10, sila yung P98. Ganun lang. Kung ilan yung total, yun. Na? Magpatry ka. Okay, sige. Mag-compute ka. Sa mga estudyante, sa 2,000 na estudyante pang top, pang top 20. Pang top 20 ka. So, anong percentile ka? Ilan? 2,000? 2,000 na estudyante nag-exam pang 20 ka. Anong percentile ka? 2,000 divided 100? Tapos, pag na-divide mo, Divide mo na. So, ilan? Ilan yung sagot? Ilan? 100 meron sa 2,000. 200. 20 lang. 20 lang. 2,000 divide 100. So, ilan? 20. So, 20. So, di ba sabi pang top 20 ka? So, anong percentile ka? P99. Yun, tama. P99. Kasi, top 1 to 20 sila yung P99. So, kung naging pang top 28 ka, anong percentile ka? 28. Yun, P98. Kasi, yung top 21 to 40, ano na yun? P98. Ganun lang.
kung ang percentage, kung ang pang percent ka ay kung pang P ano ka, ay hirap na to. Hindi ko na masyadong ano. Example, P dito sa 700. Okay. Kung pang 8, kung pang ano ka, kung pang P ano ka, kumbaga P90, okay, ibay natin puro 99. Kung pang P80, 85 ka, ilang percent ng estudyante yung natalo mo? Kung P85 ka, ilang percentage yung natalo mo? Ilang percentage ng mga estudyante? Madali lang. Hindi 85%. Ang lang din. Oo, ganun lang. Kasi example na kayo na pang 85 ka. So, higher than 87% of the class. Ay, di. Oo. Mataas ka sa 87% ng mga estudyante. Hindi ko ano ito. Yun na yan. Pag okay, number 2 naman, okay na. Sa decile naman, ang given naman din is 10. So, i-divide mo sa 10. So, kung ang nag-exam ay kung ang nag-exam ay 500, so ilan? I-divide mo sa 10, yung 500. 5. So, 5. So, top 1 to 5, sila yung P9. Ay, D9. D9 sila, D9. So, hindi siya ulit pwedeng maging D10 kasi wala naman perfect. Ganun, D9 lang. So, yun, D9. Ganun lang din yan sa parang ganun lang din siya sa percentile. Ang nangyari lang is, sa 10 mo na lang siya i-divide, tsaka ang kapartner na letter na is D. So, kasi nga decile, so D9. Top 1 to 5, D9. Kasi sila yung dinabay mo yung 500 sa 10, 5. So, top 1 to 5, D9. Kapag, kapag top, pag top 20, anong decile yun? 20 ka. Pag pang top 20 ka. D7. Ay, D6. Bakit? Kasi, Tama, D6. Kasi nga, pag 1 to 5, D9, pag 15, D8, pag 10, D8, pag D15, I guess, D7, and yun, 6 to, yun, basta yun, D6 na yun. Okay na? Ganun lang. Okay na. Basta, divide mo lang siya sa 10, tapos, sanay ka mag-i-start ng pinakamataas. Okay naman, quartile na. Pag naman quartile, from the word quarter, 4. Basta yun. Quartile, sa 4 mo naman i-divide yung total ng mga nag-exam. So, ano naman tayo? So, ang nag-exam ay 80. So, i-divide mo siya sa 4, ilan? 20. So, 20. Ilang 4 ang meron sa 8? Ay, tama. 20. So, yun, 20. So, yung top 1 to 20 is tatawagin na quartile 4. Quartile 4, yan. So, yun namang 21 to 40 is ilan? 3. Yan, quartile 3. So, ganun lang din ulit. 4, 3, 2, 1. So, pag quartile divided by 4, tapos kapag kung ano yung sagot, edi yun na yung quartile 4. Kumbaga parang ito yung stand.
Hanggang Yun dyan yung lang. nagiging range nila. Oo. Yan na yung, yan yung magiging bilang mo kung ilan yung quartile 4, 3, 2, and 1. Ganun yun. Ano pa? Yung pang-apat yung stay nice. Ano naman yan? Divide by 9. Sa 9 mo naman i-divide. Ano na nga yung una natin kanina? Percentile. Saan i-divide? 99. Ha? 99. Ano? 10. Ay, 100. 100. Kapag decile, i-divide sa 10. Ha? 10. Pag quartile, 4. sa 4. So, yung stay nice, from the word nice, divide mo sa 9. Tapos, merong ano yan, ang kaiba lang sa stay nice, meron na siyang mga remark. Kumaga sa grade natin, below average, average, and, average ulit. Above average. So, yun. So, ano yung pinakamataas natin dyan? So, S9, pinakamataas, and yun, nakababa na. So, kung ang nag-exam ay 90, divide mo sa 9, ilan? 90, divide mo sa 9, ilan? Wait lang. 90. 10. So, yun, 10. So, top 1 to 10, ano sila? Anong stay 9 sila? Above. So, pag sa number, ano? S9. Yan, S9. S9 yun. So, ano yung mga ano? From anong number yung mga magiging S8? 8. Wait lang. 11. Ha? Di mo alam. Ganun lang din yan. 10. 10 ang ano mo. Ang range. So, 1 to 10, S9. 11 to 20, S8. Ano lang din yan. Parang ano lang din yan, yung kanina. Parang percentile lang din yan. Tapos yung decile. Ang kaibahan lang yan, meron ng remarks. Yan o. 1 to 10, S9. 11 to 20, S8. Tapos 21 to 30, S7. 31 to 40, S6. So, yung simula sa S6 hanggang S4, average. Yung mga S7 to S9, above average. Pero pag nasa S3 ka na, ano na yung S3 noon? Nung 90 ang nag-exam. So, 21 to 30, S7. So, ang mga 31 to 31, 30, 40, 50, average. Tapos, 60, 70, 80 below average. Hindi. 70, 80, 90 below average. Ganun lang din yun. Nagkaroon lang ng remarks. Okay na? Guess mo lang? Ayun. Yan o. 11 to 15 is 7. Basta yun. Okay na? Chuta. Pag may ano ka lang, sabihin mo lang. Kung may gusto kang muli na okay na. Basta pare-pareho lang yan. Ang nagkakaiba lang dyan yung kung saan mo i-divide. Tapos kung ano yung letter. Base natin sa pangalan nila, yung pinakaunang letter. Tapos, kaibahan lang din yan is, pinakaiba lang dyan yung 4. Meron ng remarks. Pero yung percentile, decile, quartile, wala. Walang below average, average, above average. Ito. Pati ito. Measures of variability naman tayo. So, pag sinabing measures of variability,
gaano ka kalat-kalat yung score. Kung gaano kalayo-layo yung mga score, pagitan ng score. Kumbaga, 90. So, bibigyan ako ng example. So, yung section 1, ang mga score is 95, 94, and 96. Section 1 naman, section 2 naman is 95, 90, 100. 95, 90, 100. So, dyan sa dalawang yan, alin yung mas layo-layo ang score? Section 1 or 2? Sabihin mo. Okay. Ayan. Tuloy ko lang. So, yun. Alam mo na. Ganun lang. Kung gano'n lang kalayo yung mga score nila sa isa't isa. So, meron sa measures of variability, may tatlong uri. Range, standard deviation, saka variance. Sa range, ano lang, ang gagawin mo lang, hanapin mo yung highest at saka yung lowest score. So, ang gagawin mo lang dyan, highest scores minus lowest score. So, halimbawa, ang mga score, 98, 97, 90, 98, 97. So, ano yung pinakamataas na score doon? So, ano yung pinakamababa? So, yan, ilan? So, 8. So, yun na yung range. Yun lang. Yun na yung range nila, 8. Pero sabi ni Sir kanina, yung range daw, hindi daw yan, tawag doon, hindi reliable yung range na yan. Yung binibigay na result ng range, hindi reliable. So, yung number 2 natin, standard deviation. Ito daw yung pinaka-reliable na measures of variability or mas magandang gamitin kapag gusto mong malaman yung measures of variability ng mga score. So, sa standard deviation, how spread the scores are from mean. So, gaano ka layo yung score sa mean. Most reliable or stable. So, halimbawa, ano na yan? Sabi na sir, di naman na doon natin kailangan yung computing. Sa mga math major na yan, sila na bahala dyan. Basta pag daw binigay ka na choices na alin ang mas mataas ang standard deviation, letter A. Ang standard deviation is 10, or yung letter B na ang standard deviation ay 20. So, alin dun ang mas mataas ang variability? O mas mataas ang ano yun? Ilan? Yung 20, tama. Kasi mas malayo yung pagitan nila. So, ganun lang yun. Wala nang computation yun. Okay na. Next na yung variance square. Basta tatandaan mo lang ha, mas reliable, stable ang standard deviation kaysa sa range. So, number 3, yung variance naman, square of standard deviation. So, hindi na masyadong pinalawig niya sa in-square lang yung standard deviation. Ganun lang. So, ito, kung mayroong kumbaga sa may number 1, pipili ka lang dito kung alin ang mas mataas ang variability, measure ng variability. Yung letter A na ang range ay 100 o yung standard deviation na ang range ay 50. Wait lang. Letter A, ang range ay 100, tapos ang standard deviation ay 50, o letter B na ang range ay 100 pero ang standard deviation niya ay 25. Alin dun ang mas mataas ang variability? Alin? Letter ano? Letter A. So, yun. Ganun lang. Basta, kahit pa gano'ng kataas yung range niyan. Huwag kang babasa sa range. Basta sa standard deviation. Tapos, sa may ano naman. Ano dyan?
Basta tatandaan mo lang, pagka low variability, yan, clustered. Ano yung clustered? Dikit-dikit. Pag naman highest variability, scattered, layo-layo yung score. So, mas maganda is, ano mas maganda? Low variability o high variability? Yes, tama, low. Yan lang. Goodbye na tayo. Bye. Goodbye, Millie. Tapos na kami.